Kung sa tingin mo ang pinakamahirap na parte ng kulungan ay ang mawalan ng kalayaan, hindi mo pa naririnig ang mga lugar na nasa listahang ito dahil may mga bilangguan sa mundo na sobrang lalala na ang tunay mong kalaban ay hindi ang sentensya mo, kundi ang bawat araw na sinusubukan mong mabuhay. Habang papunta tayo sa number 1, mas lalong magiging brutal ang bawat kulungan. At sa pinakahuli, may isang bilangguan na umabot umano sa puntong may mga presong napilitang kainin ng kanilang kapwa para lang hindi mamatay sa gutom. Kaya siguraduhing panoorin mo hanggang dulo dahil ang huling kulungang ito ay mahirap paniwalaan pero totoong nangyari. I thought you had to die to go to hell, but Gitarama Prison, Rwanda. Paano kung sabihin kung may kulungan na sobrang siksikan, mas malaking problema pa ang mabuhay kaysa ang makalaya? Ito ang Gitarama Prison sa Rwanda. Ginawa ito para sa 3,000 preso lang. Pero sa kasagsagan nito, umabot sa mahigit 8,000 ang nakakulong. Halos wala ng espasyo para makaupo, makahiga o kahit makatayo ng maayos. Dahil sa sobrang dami ng tao, mabilis na ubos ang pagkain, malinis na tubig at maging ang mga palikuran. Kumalat ang gutom, sakit at karahasan sa bawat sulok ng bilangguan. Mas nakakatindig balahibo pa rito. May mga ulat na nagsasabing may ilang preso ang napilitang kainin ng mga bangkay ng kanilang kapwa para lang mabuhay. Pero mahalagang tandaan na mariing itinanggi ito ng gobyerno ng Rwanda, kaya hanggang ngayon ay nananatili itong kontrobersyal. Karamihan sa mga bilanggo rito ay naaresto matapos ang Rwandan Genocide noong 1994, kung saan tinatayang mahigit 800,000 katao ang pinatay sa loob lamang ng 100 araw. Dahil sa dami ng mga naaresto, halos bumagsak ang buong sistema ng bilangguan. Sa loob ng Gitarama, may mga presong natutulog sa tabi ng mga palikuran dahil wala ng ibang mapuwesto. Ang maruming kapaligiran ay nagdulot ng matitinding sakit at impeksyon. At may ilan pang nawalan ng mga daliri sa paa dahil sa pagkabulok at kawalan ng lunas. At kapag libu-libong desperadong tao ang pinagsama sa isang maliit na espasyo, iisa lang ang resulta. Araw-araw na suntukan, pananakit at kaguluhan. Sa paglipas ng mga taon, sinubukan ng bawasan ng pamahalaan ang bilang ng mga preso at ayusin ang kulungan. Pero hanggang ngayon, nananatiling isa ang Gitarama sa mga bilanggo ang may pinakamadilim na kasaysayan sa buong mundo. Bangkwang Central Prison, Thailand. Tinatawag nila itong The Big Tiger. Hindi dahil sa may mga tigre rito, kundi dahil kapag nakapasok ka na, para kang unti-unting nilalamon ng kulungang ito. Matatagpuan sa labas ng Bangkok, ang Bangkwang Central Prison, ang tahanan ng ilan sa mga pinakadelikadong kriminal sa Thailand, mga mamamatay tao, habang buhay na sentensyado, at maging mga presong naghihintay ng bitay. Pagpasok pa lang, agad nang mararamdaman ng bangungot. Noong mga nakaraang taon, ang mga bagong bilanggo ay kinakadinahan ng mga paa sa loob ng unang 3 buwan ng kanilang pagkakakulong. Mas malala pa rito, ang mga nasa death row ay permanenteng nakasuot ng bakal na kadena hanggang sa araw ng kanilang pagbitay. Ang bawat hakbang ay may kasamang halos 15 kilong bakal na nakagapo sa kanilang mga binti. Bagamat ipinagbawal na ang paggamit ng ganitong parusa noong 2013, naiwan na ang reputasyon ng Bangkwang bilang isa sa pinakamalupit na kulungan sa mundo. Pero hindi rito nagtatapos ang paghihirap. Ang pagkain dito ay napakakaunti, madalas isang mangkok lang ng kanin at gulay sa buong araw. Kung gusto mo ng mas maayos na pagkain, kailangan mong magbayad. At kung wala kang pera, magtitiis ka sa gutom o magtatrabaho para sa mas mayayamang preso kapalit ng kaunting pagkain. Sa loob ng Bangkwang, hindi lang kalayaan ang nawawala, pati dignidad at pag-asa, unti-unti ring kinakain ng kulungang ito. ADX Florence, USA. Paano kung ikulong ka sa isang selda at halos wala kang makausap sa loob ng maraming taon? Maligayang pagdating sa ADX Florence, o mas kilala bilang Alcatraz of the Rockies. Ito ang pinakamahigpit na bilangguan sa Amerika at para lang ito sa mga kriminal na itinuturing na sobrang delikado. Dito ipinapadala ang mga drug lord, terorista, serial killer at mga bilanggong halos imposibleng bantayan sa ordinaryong kulungan. Isa sa mga pinakakilalang nakulong dito ay si Joaquin El Chapo Guzman na 2 beses nakatakas sa maximum security prison sa Mexico. Pero pagdating sa ADX Florence, natapos ang lahat ng tsansa niyang makatakas. Kasama rin dito noon sina Ted Kaczynski at Zacarias Moussaoui. Pero ang tunay na parusa rito ay hindi ang bakal na rehas, kundi ang matinding isolation. Karamihan sa mga preso ay nakakulong sa kanilang selda ng 22 hanggang 23 oras bawat araw. Walang kasamang preso, walang dining hall at halos walang pakikisalamuha sa ibang tao. Ang pagkain ay pinapasok lang sa maliit na siwang ng pinto. Ang selda halos puro konkreto. Kama, mesa, upuan, lahat gawa sa semento. May maliit na bintana pero langit lang ang makikita. Hindi mo man lang matatanaw ang labas ng kulungan. Ayon pa sa United Nations, ang sobrang haba ng solitary confinement ay maaaring ituring na isang uri ng torture.
kapag tumatagal ng matagal at kung iniisip mong may paraan para makatakas. Mula nang magbukas ang ADX Florence noong 1900 at 1975, wala pang kahit isang preso ang matagumpay na nakatakas dinisenyo ang buong bilangguan para hindi malaman ng mga preso ang kabuuang layout nito. Lahat ng pwedeng gawing armas ay tinanggal at bawat galaw ng bilanggo ay mahigpit na binabantayan. Isang oras lang bawat araw ang pinapayagan silang lumabas ng selda. Nakaposas, nakagapos ang paa at madalas ay inilalagay lang sa isang maliit na kulungang bakal para makapag-ehersisyo. Sa ADX Florence, hindi lang kalaya ang kinukuha sa iyo, pati ang pakiramdam ng pagiging tao. 3. San Pedro Prison, Bolivia. Paano kung sabihin kung may kulungan na halos walang kontrol ang mga guwardiya dahil ang mga preso mismo ang namamahala? Ito ang San Pedro Prison sa Bolivia. Isang bilangguan na parang may sarili nitong lungsod. Mahigit 3,000 preso ang nakatira rito kahit ginawa lang ito para sa halos 600 katao. Pero ang mas nakakagulat, ang mga guwardiya ay halos nasa labas lang ng kulungan. Ang pagpapatakbo ng buong lugar ay nasa kamay ng mga bilanggo. May sarili silang leader, sariling batas at sariling parusa. At dito, pera ang nagdidikta ng buhay mo. May pera ka, makakabili ka ng mas maayos na selda, malinis na banyo at mas komportabling pamumuhay. Pero kung wala, mapupunta ka sa pinakamaduming bahagi ng kulungan kung saan siksikan, marumi at puno ng karahasan. Mas kakaiba pa rito. Kapag bagong dating ka, kailangan mong bumili ng sarili mong selda. Oo, parang bumibili ka ng bahay. May usapan, presyo, at minsan ay may dokumento pa bilang patunay ng pagmamayari. Pati pagkain, gamot, at pang-araw-araw na pangangailangan, ikaw mismo ang magbabayad. Kung wala kang pera, kailangan mong magtrabaho sa loob ng kulungan o humanap ng ibang paraan para mabuhay. At dahil halos walang pakikialam ang mga guwardiya sa nangyayari sa loob, mabilis na lumalaganap ang karahasan. Ang mga presong may kaso laban sa kababaihan o mga bata ay madalas na pinagtutulungan, binubugbog, at kung minsan ay pinapatay pa ng kapwa nila bilanggo. Bukod pa rito, kilala rin ang San Pedro sa malalang problema, sa kalinisan at sa ilegal na bentahan ng droga na matagal nang umiral sa loob ng kulungan. Sa San Pedro Prison, hindi gobyerno ang nagpapatakbo ng bilangguan, kundi ang mga kriminal mismo. Mendoza Prison, Argentina. Kung akala mo matindi na ang San Pedro, mas lalo kang magugulat sa Mendoza Prison sa Argentina. Isa ito sa mga bilangguang kinatatakutan kahit ng sarili nitong mga guwardiya. Sa katunayan, may mga pagkakataong hindi na sila pumapasok sa loob. Kapag oras ng pagkain, iniiwan na lang nila ang pagkain sa isang napagkasunduang lugar at hinahayaang ang mga preso ang kumuha nito. Bakit? Dahil ang tunay na may kontrol sa loob ay ang mga gang. Isang Italian photographer ang minsang pinayagang pumasok sa Mendoza upang idokumento ang buhay sa loob. Bago siya pumasok, pinapirma muna siya ng mga guwardiya ng waiver na nagsasabing wala silang pananagutan kung may mangyari sa kanya. At ang nakita niya, isang pader na punong-puno ng tama ng bala. Ayon sa mga preso, tuwing may leader ng gang na nakakalaya, nagpapaputok ng baril ang kanyang mga tauhan bilang selebrasyon, isang senyalis na may mga armas na nakakalusot sa loob ng kulungan. Hindi lang yon, sobrang siksikan ng Mendoza, kaya maraming preso ang natutulog na halos magkakadikit sa sahig. Halos bawat sulok ay may banta ng karahasan at anumang maliit na alitan ay pwedeng mauwi sa madugong gulo. Mas malala pa ang kondisyon ng kalinisan dahil kulang ang palikuran na napipilitang gumamit ang mga preso ng plastic bag bilang palikuran at mga bote para sa ihi. At kung magkasakit ka, halos wala kang aasahang gamutan. Sa katunayan, sinasabing ang mga medical personnel ay kadalasang nakakapasok lang kapag may namatay na. Sa Mendoza Prison, hindi lang ang mga preso ang natatakot, pati ang mga guwardiya. Levite sa Sabanita Prison, Venezuela. At ngayon, narito na tayo sa number 1. Ito ang Sabanita Prison sa Venezuela. Isang bilanggo ang minsang tinawag na pinakamarahas sa buong mundo. Dinisenyo ito para sa humigit kumulang 700 bilanggo. Pero sa kasagsagan nito, mahigit 3,700 ang nakakulong sa loob. Mas nakakalungkot pa, halos 200 sa kanila ay mga bata. Ang ilan ay ipinanganak mismo sa loob ng kulungan, habang ang iba naman ay nakatira roon kasama ang kanilang nakakulong na magulang. Pero ang pinakanakakatakot, hindi ang siksikat, hindi ang gutom, kundi ang katotohanan ang mga gang ang tunay na namumuno sa loob. May sarili silang leader, sariling batas at sariling parusa. Halos araw-araw ang riot, patayan at mararahas na pag-atake. Ngunit noong Enero 1994, nangyari ang isa sa pinakamadugong trahedya sa kasaysayan ng mga bilangguan. Isang grupo ng mga gang member ang nagsimula ng sunog sa loob ng kulungan habang nagtatakbuhan ng mga preso para makatakas sa apoy. Pinagbabaril at pinagsasaksak sila ng mga armadong gang.
Mahigit 150 bilanggo ang namatay sa isang insidente, isa sa pinakamalalang prison massacre na naitala sa kasaysayan. Matapos ang maraming taon ng karahasan, kaguluhan at kapabayaan, tuluyan nang isinara ang Sabaneta Prison noong 2013 at inilipat ang mga bilanggo sa ibang pasilidad. Ngayon, may mga plano na gawing museo ang dating bilangguan bilang paalala kung paano ang korupsyon, kapabayaan at karahasan ay kayang gawing impyerno ang isang kulungan at matapos makita ang lahat ng bilangguang nasa listahang ito. Isang bagay ang malinaw, may mga kulungan na hindi lang nag-alis ng kalayaan, kundi pati ng pag-asa na makalabas ka ng buhay. At iapto ang ilan sa mga pinakamapanganib at pinakabrutal na kulungan sa buong mundo. Alis sa mga ito ang pinakanakagulat para sa iyo, ang kulungang kontrolado ng mga gang, ang halos walang pag-asang ADX Florence, o ang Sabaneta Prison na minsang tinawag na pinakamarahas sa mundo. I-comment mo ang sagot mo sa ibaba. Babasa ako ng ilan sa mga komento ninyo. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakagulat na kwento, totoong misteryo at mga lugar na tila imposible pero totoong umiiral. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video. I thought you had to die to go to hell, but